Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung makikita nyo po sa pamagat ng ating video ay delikado po itong si Atisa Manalo at malalaman nyo ngayon in this video. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At patuloy po nating sinusubaybayan ang journey ni Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines 2025 dahil isa si Atisa sa mga matunog na pangalan dito sa mundo ng social media pagdating sa mga beauty pageant, kung kaya marami sa kanya ay humahanga. At the same time marami rin po ang mga bashers or yung mga bumabatikos sa kanya na malaking pagkakamali daw ng Pilipinas pag siya ang ipapadala doon sa Thailand. And in fact, nagkakaroon nga tayo ng mga survey mga kapolitika at even yung mga headshots nila ay nagpaparamihan ng mga likes at reactions doon sa page ng Miss Universe Philippines dito sa Facebook. And knowingly is si Atisa po yung frontrunner at umaabot po ng 300,000 plus yung nag-react doon sa kanyang picture or headshot dito sa MU page. At the same time, even sa mga surveys ay lamang na lamang po itong si Atisa Manalo sa mga percentage. Kung kaya ngayon ay inihalin tulad itong si Atisa doon sa mga previous na mga Miss Universe Philippines na kusanis ginanap sa mga nakarang taon. So hindi tuloy maiwasan ng ilan mga kapolitika na baka daw kung sino yung sikat at laging viral trending pinag-uusapan dito sa social media ay yun pa ang natatalo in the end. So marami tuloy ang kinakabahan at marami ang mga nababahala na baka itong si Atisa Manalo ay for promotion lang at baka hindi talaga ibibigay sa kanya yung corona. At last year nga ay talagang one step to the crown na lang itong si Atisa para sa Miss Universe Philippines 2024, but sad to say is hindi pa po talaga sa kanya ibinigay ang corona, hindi pa siya hinog. But yung aking maging reaction dito mga kapolitika, last year kasi is itong si Atisa talagang tinalo siya pagdating sa Q&A. Hindi ganun kalakas yung impact nung kanyang sagot. Very basic lang yung naging sagot ni Atisa doon sa Q&A. Doon talaga po nagkatalo kasi kitang-kita naman na marami talaga ang na-amaze sa kanya at nagulat doon sa pasabog na red gown ni Atisa. At the same time, yung kanyang face card talaga mga kapolitikan na nagbumagay doon sa kanyang suot. So doon talaga kinulang si Atisa sa question and answer. Even marami rin ang mga nagtataka bakit hindi siya kinoronahan last year. But sa tingin ko yung nagkatalo talaga doon sa Q&A kasi medyo maganda yung construction of sentence ni Chelsea Manalo. So marami rin po ang nagsasabi na baka another Manalo daw yung magwawagi this year, and then or another Chelsea po ang mananalo. So si Chelsea Fernandez yung tinutukoy nila na another Chelsea daw yung kokoronahan, papatungan ng corona ng MUPH. So ganun pa man ay talagang hindi talaga maiwasan mga kapolitika na mabahala ng ating mga supporters ni Atisa Manalo na baka hindi talaga ibibigay sa kanya or para hindi talaga sa kanya ang corona. At the same time, yung mga batikos nga sa kanya na mga international pageant expert na hindi daw fit kay Atisa na koronahan bilang Miss Universe Philippines. So yun po ang mga haka-haka or mga agam-agam ng ilan dito sa social media kasi most of the time daw yung mga sikat at laging mga pinag-uusapan at mga laging talk of the town ay hindi daw nananalo. Isa na din po dyan itong si Pauline Amelinx, dati na pambato ng Bohol nung 2023. So hindi rin po siya nanalo. At the same time, yung mga nanalo is yung hindi ganoon yung mga dark horse, especially itong si Chelsea Manalo and then si Rabia Mateo. So yung mga dark horse at even nga yung kay Beatrice Luigi Gomez, hindi rin po siya ganoon ka pinag-usapan. Pero dark horse sila at yun ang mga haka-haka na baka isang dark horse na naman po ang ipapanalo ng MUPH this year. Okay, so wala naman tayong access or hindi naman natin hawak ang kapalaran mga kapolitika at tingin ko naman ay magiging patas itong MUPH kung sino yung ipapadala doon sa Thailand para makikipagbardagulan dito sa mga Latinas, and hopefully lang is yung kokoronahan la is makikita naman ng publiko na deserve. Yun lang po ang ating ini-expect dito sa Miss Universe Philippines 2025
At yun po ang ating reaksyon sa isyong ito na kung saan ay may posibilidad delikado itong si Atisa manalo kasi kahit napaka-popular na dito sa social media ay wag pa rin siyang magpakampante kasi most of the time daw yung mga nananalo is hindi ganoon kasikat. Naniniwala ba kayo mga kapolitika? Ano sa tingin nyo ang inyong maging reaksyon dito sa mga sinasabi na yung most popular daw is usually daw hindi yun ang nananalo or kinokoronahan? Agree po ba kayo? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo.